Sa Pilipinas, ang simbahan ang tinuturing na pinakamalakas na kuta ng pananampalataya. Ngunit sa anino ng mga dambana, may mga usap-usapan tungkol sa infiltration. Hindi raw lahat ng nakasuot ng puti ay naglilingkod para sa liwanag. May mga grupong tinatawag na The Corrupted Order, mga taong pumasok sa loob ng organisasyon hindi para maglingkod, kundi para mabulok ang pundasyon nito mula sa loob. Sa loob ng mga sekta, ginagamit nila ang tatsulok bilang simbolo ng baliktad na paniniwala, ang pag-atake sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Ang siksiksik sa modernong panahon ay hindi lang literal na marka sa balat. Itinuturo ito sa pamamagitan ng subliminal influence, mga ritual na isinasagawa sa loob mismo ng simbahan sa oras na walang tao upang sumpain ang lupang kinatatayuan nito. Paano mo nga ba makikilala ang presensya ng mga sektang ito sa loob ng isang banal na lugar? May mga bagay na hindi agad napapansin ng ordinaryong mata. Una, ang baliktad na sining. Sa ilang mga lumang simbahan, may mga ukit o carvings na kung titingnan natin mabuti ay may mga mukha ng demonyo na nakatago sa mga disenyo ng anghel. Ang Black Mass o itim na misa, isinasagawa ito tuwing witching hour, alas 3 ng madaling araw. Ginagamit nila ang mga ninakaw na hostya at dinudungisan ito bilang alay sa kanilang Panginoon. Ang pagmamanipula gamit ang mga kanilang posisyon upang maghasik ng takot at pagbabahagi ng maling aral. Ito ang tunay na marka ng hayop o mark of the beast. Isang palatandaan na hindi alam ng nakakarami dahil ito ay itinatago upang mapalayo ang puso ng tao sa tunay na pananampalataya. Paano nga ba nila nagagawang ituro ang marka ng hayop o mark of the beast sa loob mismo ng banal na lugar? Hindi ito ginagawa sa pamamagitan ng direktang utos, kundi sa pamamagitan ng tinatawag na the slow rot. Unti-unti nilang ginagawang normal ang mga bagay na dating itinuturing na mali. Ang layunin ay gawing manhid ang konsensya ng mga tao. Isinasagawa ang mga ritual sa mga power spots sa loob ng lumang simbahan, madalas sa ilalim ng altar o sa mga kampanaryo. Nilalason nila ang espiritual na atmosfera ng lugar upang ang sino mang pumasok doon ay makaramdam ng bigat, galit o depresyon imbis na kapayapaan. Marami sa mga sektang ito ay may malaking kinalaman sa pondo. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa pera, nakokontrol nila ang kung anumang programa o aral ang mas binibigyang diin sa loob ng komunidad. Ngayon ay magpunta naman tayo sa kwento ng retiradong pare na si Father Amando. Ibinahagi niya ang kwentong ito bago siya pumanaw. Sa isang liblib na parokya sa Visayas, napansin niya ang isang grupo ng mga deboto na laging nasa huling hanay ng upuan. Tuwing itataas ang hostya, imbis na yumuko, ang grupong ito ay tumitingin ng diretsyo nang may galit sa mga mata. Isang gabi, sinundan ni Father Amando ang isa sa mga debotong ito sa likod ng kumbento. Nakita niya ang isang maliit na altar na nakatago sa ilalim ng mga ugat ng isang dambuhalang balete. Doon, ang krus ay hindi lang nakabaliktad,
Ito ay may nakapulupot na totoong ahas. Hindi sila naroon para sumamba. Naroon sila para magmasid kung kailan mawawala ang aking proteksyon. Pagkakabigkas ni Father Amando. Ang pinaka nakakakilabot na bahagi, ang debotong iyon, ang siyang tagapamahala ng lahat ng dokumento sa parokya. Alam niya ang bawat binyag, bawat kasal, at bawat kumpisal. Hawak niya ang mga pangalan ng bawat kaluluwa sa bayang iyon. Ang mga lokal na sektang ito sa Pilipinas ay sinasabing may koneksyon sa mga pandaigdigang organisasyon. Ang 666 ay ipinapasok na rin sa sistema ng teknolohiya at ekonomiya. Sinasabing ang Pilipinas bilang isang Christian capital of Asia ay ang kanilang pinakamalaking target. Kapag napatumba nila ang pananampalataya ng bansa, mas madali na nilang mapapalaganap ang kanilang agenda sa buong rehiyon. Sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon, ito lang sana ang tandaan nyo. Ang laban ay hindi sa pagitan ng tao, kundi sa pagitan ng mga prinsipalidad at kapangyarihan sa kabilang dimensyon. Ang 666 ay hindi lang isang tattoo. Ito ay isang sistema ng pag-iisip. Ang tanong, sa gitna ng ingay ng mundo, naririnig mo pa ba ang bulong ng iyong konsensya? O baka naman, dahan-dahan ka na ring nakapila sa hanay ng kanilang binuo. Mag-ingat sa bawat hakbang dahil minsan ang daanan patungo sa kapamakan ay sementado ng mga peking milagro. Pagkatapos niyong marinig ang aking mga sinambit, ay dito pa lamang magsisimula ang iyong pagmamasid. Madaling isipin na ang lahat ng narinig mo ay katang-isip lamang, isang paraan para palipasin ang oras o takutin ang iyong sarili. Ngunit tandaan mo, ang pinakamalaking tagumpay ng kadiliman ay kumbinsihin ka na hindi sila totoo, na ang mga simbolong nasa paligid mo ay dekorasyon lamang, at ang mga sistemang kinagisnan mo ay para sa iyong ikabubuti. Sa susunod na papasok ka sa isang banal o sa susunod na titingin ka sa iyong mga gamit sa kwarto, huwag ka lang basta tumingin, gamitin ang iyong mga mata. Tumingin ka gamit ang iyong pakiramdam. May mga aninong hindi nagmumula sa liwanag at may mga boses na hindi nanggagaling sa hangin. Ang Mark of the Beast ay hindi lang itatatak sa balat. Minsan itatatak ito sa paraan ng ating pag-iisip kapag hindi na natin kayang makita ang mali sa gitna ng tama. Ang tanong, ikaw ba ay gising na o isa ka pa rin sa mga mahimbing na natutulog habang ang mundo ay dahan-dahang nilalamon ng dilim? Ako nga pala si Six na nagsasabing, imulat ang mga mata at lawakan ang isipan.